Welcome po dito po sa ating panibagong video sa oras na ito. So ngayon atin pong pag-uusapan itong tungkol sa malakas na bagyong Odette na kung saan ay maikumpara po natin mga kababayan sa singlakas po sa BBM Sara Tandem. So update muna tayo sa ating kalagayan po sa ating bagyo na kung saan ay ito'y tumama po sa particular sa Mindanao, no? Na kung saan ay marami po doon sa ating mga kababayan ngayon na ating pong nakikita sa mga television, sa mga mainstream media na sila po'y natamaan po ng bagyo. So, meron po mga balita doon na isa po sa mga natulungan at nasagip ng ating mga army ay yung mga bata na nandun po sa kanilang mga tahanan na na-rescue po nila mga kababayan ko. So, ibig sabihin, malakas po talaga ang bagyong Odette kasi 3 beses po itong naglandfall na kung saan ay yun po ang sanhi o ang pagdulot po ng malalakas na ulan at hangin na kung saan ay marami po sa ating mga kababayan ang nasira po ang kanilang mga pananim, particular ang kanilang rice field at saka sa mga mais po nilang pananim. At ayon po sa balita mga kababayan, kagabi ay ating nakikita na marami po sa ating mga kababayan ang nawawalan po ng bubong ng kanilang bahay. At bukod dyan, doon po sa Cagayan de Oro ay meron po tayong mga kaibigan doon na pinapakita po sa kanilang social media post na kung saan ay malaki po talaga ang tubig mga kababayan ko. At sila po ay nagulat kasi palaki-palaki po ang tubig. So far ay wala naman pong naibalita doon sa ating kaibigan na meron pong nasawi. So ibig sabihin mga kababayan, ang bagyong Odette ay malakas po siya. So I hope po sa ating mga kababayan ay mga kababayan, ito na po yung huling bagyo na papasok sa ating bansang Pilipinas. So ito po ngayon mga kababayan, sa bagyong Odette ay ito po ang ating makikita, ito po ang ating pagbabasihan kung sino po talaga sa mga kandidato sa pagkapresidente sa ngayon ay may totoong malasakit, may totoong malasakit sa ating kapwa, particular sa mga kababayan natin na nasalanta po ng bagyo. So sa tingin nyo, sino-sino po kaya sa kanila mga kababayan ang merong malasakit? Sino po kaya sa kanila ang pupunta kaya ngayong araw at mamahagi po ng tulong sa ating mga kababayan na nasalanta po ng bagyong Odette? So sino-sino kaya? Pupunta kaya kayong ngayon itong si Senator Manny Pacman Pacquiao? Pupunta kaya itong si Senator Ping Lacson? Pupunta kaya doon si Manila Mayor Isko Moreno? Pupunta kaya itong si Madam Vice President Lini Robredo? Pupunta kaya doon itong si BBM? Pupunta kaya itong si Kaludi? Pupunta kaya doon si Parladi? So, ano kaya sa tingin nyo mga kababayan ko? Pupunta kaya sila doon? Or sino po sa kanila ang mauna kaya doon? Yun po ang magandang pag-uusapan natin mga kababayan ko dito po sa ating topic kung sino-sino po sa kanila ang pupunta doon at para po mag-rescue, mamahagi po ng tulong sa ating mga kababayan. So sabi nga po nila at dito po masubukan natin kung sino po talaga sa mga kandidato sa pagkapangulo ang may tunay na puso at tunay na may malasakit sa ating kapwa. So ayan po mga kababayan, at dyan po natin masukat ang kanilang pagtulong po sa ating kapwa. At meron na pong nagsabi mga kababayan ko, maganda po yan, ang karamihan, nagustuhan nila yung estilo ni Senator Manny Pacquiao kapag siya po'y tutulong. Alam niyo po kung bakit? Ang estilo po ni Senator Manny Pacquiao, habang siya po'y tumutulong sa ating mga kababayan, tao sa tao po. Ibig sabihin, face to face po, nasa harap niya po ang kanyang tinutulungan, ay ang tulong niya ay mapupunta talaga sigurado doon sa taong nangangailangan ng tulong. So kita-kita naman natin kung paano po si Senator Manny Pacman Pacquiao tumutulong po sa ating mga kapwang mamamayang Pilipino sa lalong-lalo ngayon sa pandemic, siya po ay palaging tumutulong mga kabayan. Alam niyo kung bakit? Ito ang pagkakaiba kay Senator Manny Pacman kasi siya po tumutulong direct po sa tao, hindi na po dumaan doon sa barangay captain,
sa LGU direct po, no? Kasi meron pong nagko-komento diyan, maganda tong ginagawa ni Senator Manny Pacman kasi direct po sa tao ang makatanggap talaga ng ayuda galing sa kanya. Hindi na po siya delay at buo talaga ang matatanggap ng taong bayan kung sila po'y makatanggap ng kanilang mga ayuda. So, yun po mga kababayan ko. So, bukod dyan, itong si Senator Manny Pacman naman talaga, kahit siya po saan makapunta sa ating bansa, meron talagang mga tulong na galing po sa kanya. So, ito na po ang inasahan ng lahat na sana po ay makapunta po ito si Senator Manny Pacman sa mga nasalanta ng bagyo sa bagyong Odette. At bukod dyan mga kababayan ko, bukod sa nagustuhan ng iba, ang estilo sa pamamahagi ni Senator Manny Pacquiao kasi kung ikumpara mo nung sa kasagsagan ng pandemya, marami po sa mga mamayang Pilipino ang nagreklamo. Tama po, nagreklamo kasi po, ang iba hindi naman nabibigyan ng ayuda. So, in short, ang nabibigyan ng ayuda ni Kap, yun lang po yung malapit sa kanya. Yung mga malapit sa barangay, yun lang po yun. Pero halimbawa, kung ikaw ay hindi po kayo kakilala ni Kap, mabagal po ang ayuda. At meron pong isa doon mga kababayan ko na nagreklamo po sila kasi yung bigas, mga ayuda nila na natanggap galing kay Kap, expire na yata kasi mabaho na po. At sila po nagtaka bakit mabaho ang kanyang ayuda na rice or bigas na kanilang natanggap, samantala doon sa kabila ay hindi naman. At yun, nagreklamo sila at binalik nila. Kinabukasan, pinalitan ni Kap yung mga bigas na mabaho. Ayun, napalitan at hindi na pumabaho. So yun po mga kababayan ang pagkakaiba sa pagtulong po ni Senator Manny Pacman direct po sa tao ang kanyang pagtulong dito. No? Hindi na po dadaan sa kapitan, sa LGU, direct po. No? Kasi tama naman po, meron tayong organized, synchronize sa pagtulong galing sa LGU down to barangay captain. Pero yun, ang iba kasi nagdududa. Nagdududa kasi base lang po sa kanilang nakikita sa panahon ng pandemya na kung saan ay yun po ang kanilang na-experience. At bukod dyan, masyadong delay, no? Darating pa sa Kap, mag-repack pa sa mayor, dahil i-distribute pa doon sa mga barangay captain, tapos pagdating kay Kap, i-repack pa yan ng mga barangay officials, at tapos saka ipamamahagi. At saka, hindi talaga maiwasan na mayroong pagdududa ang taong bayan base po sa kanilang na-experiensyahan noong sa panahon ng pandemya. Diba? 2 buwan po tayo, nagkakaroon ng pandemya at yun po, base po sa kanilang mga na-experience na mayroon silang pagdududa. Kasi yun nga po, ang iba nakatanggap ng magandang bigas, ang iba naman ay mabaho. At yun, parang unfair, hindi po fair para sa kanila. So ito mga kababayan, ay ito, makikita naman natin ngayon, alam naman natin kung sino yung mga politiko ngayon na palagi lang dada ng dada at wala namang nagawang natulungan sa ating mga kapwang Pilipino, lalong-lalo na naghirap po sila ngayon sa panahon ng pandemya. Bukod sa pandemya, ay meron na namang bagyong Odette. So ito ngayon mga kabayan, at dito po natin masusukat mga kabayan ang kanilang pagtulong sa kapwa-tao. Meron pong isang kakandidato sa pagka-vice presidente, ang sabi niya po, sana all may pagkain sa misa. So ngayon, dito na po ngayon masusukat yung sinasabi nila, sana all may pagkain sa misa. So ito, sana all may pagkain sa misa. Sana all ngayon kasagsagan ng bagyong Odette ay nandun ka sa ating mga kababayan para magbigay ng pagkain sa ating mga kababayan. Sana all hindi magugutuman ang ating mga kababayan. Sana all hindi lang lugaw ang inyong ipamimigay doon, magkakaroon din kayo ng mga depende na po sa iyo kasi ang lugaw mga kababayan, kapag yun po ang ibibigay natin, masarap po yun. Pero isang beses lang lugaw, isang kain lang yun, mawawala na. So sana all mabigyan hindi lang lugaw, bigas, damit, mga gamot at saka yung matuluyan nila, yung evacuation center. Kahit hindi man natin masabi na bibigyan agad natin ng pabahay, 'di ba? Kasi yun, kawawa po yun ang ating mga kababayan. Magdiwang pa sana ng Pasko at saka New Year. Pero nafe-feel natin na ang feelings nila ay hindi po sila masaya dahil namumroblema sila. Namumroblema na nga sila nung wala pa pong bagyong Odette kasi walang-wala kasi sa hirap na po ng panahon. Lalo na nawawalan pa sila ng mga gamit, mga bahay kasi naaanod sa baha. Nawawala ang kanilang kabuhayan, nasisira dahil po sa bagyong ito.
So malungkot po para sa kanilang mga kababayan ang kanilang sitwasyon. So kinakailangan natin na tumutulong tayo doon, lalong-lalo na sa mga politiko. No? Ito na po yung pagkakataon na kayo po tutulong doon mga kababayan ko. Baka naman sasabihin naman sa mga buzzers nyo na sa panahon ng mga bagyo hindi kayo nakikita. Pero sa panahon ng karaban ay makikita kayo ng karamihang mga tao. No, ito po ay very challenging po sa mga tatakbo sa pagkapangulo. I encourage you na doon na mag-focus kayo doon sa nangangailangan ng tulong. So alam naman natin mga kababayan, ito pong tumatakbo sa pagkapangulo ay meron po silang malaking puso na tumulong po sa ating mga kapwa. At sana ngayon, no, i-prove nyo na ngayon sa ating mga kababayan na hindi lang sa iba't ibang lugar at ma-prove nyo ngayon na ngayon na po ang pagkakataon na kayo ay tumulong sa ating mga kapwang kababayan na nasalanta po ng bagyo. So marami pong mga flight mga kababayan ko ang nakansela po dahil po sa bagyong Odette. Hindi po natin alam kung kailan po mag-resume ang mga flight. No, galing sa Maynila, papunta sa Mindanao, papunta sa iba't ibang lugar na kung saan ay meron pong bagyo. Na-cancel po mga kababayan ko. So tama lang po yung ginawa para safety po no, sa ating mga nagbiyahe. Pero nga po meron pong negative side kasi paano kaya yun, no? Hindi na sila makauwi sa Lebanon. For the safety, speaking of safety, dapat lang po i-cancel mga kababayan ko. So balik po tayo dito sa ating mga kasi let's talk about politics, no, usapang politika. Ito po mga kababayan, no, ito po ang pagkakataon na yung mga kandidato na nangako na tumutulong sa kapwa, ito na po yung pagkakataon na ipakita nyo sa taong bayan, no, bago pa po magpasko. Titingnan natin maya-maya no, sa ating mga latest update sa mga balita mga kababayan kung sino na naman kaya sa mga kakandidato sa pagkapangulo ang mauna doon. No? At pasalamat po tayo sa kanila kung meron silang response agad no, sa ating mga kababayan kasi alam naman natin mga kababayan, kahapon pa po yung bagyo, siguro ang iba naman na mga municipality ay pinaghandaan na, tulad na lang sa kanina. No? Meron tayong kaibigan doon sa Butuan City, sabi nila, kahit hindi na kailangan ng ayuda daw sa mga politiko kasi yung barangay nila ay ready na po, no? Maganda 'yun, no? Sa calamity fund siguro yung kinukuha, hindi natin alam. So, 'yun ay preparado po sila. Pero how about yung ibang mga municipality, ibang mga barangay na hindi po at wala po silang gaanong budget at saka pondo. So, nangangailangan po sila ng saklulo mga kababayan, no? Sa ating lahat, hindi lamang po no sa ating mga mga manok na tumatakbo sa pagkapangulo. No? At pati tayo lahat ay kung meron tayong ginintuang puso ay pwede po tayong tutulong doon. Pero tulad ng sinasabi ko mga kababayan ko, ay ito po yon ang basihan natin sa panahon ng sakuna, sa panahon ng bagyo, masusukat natin kung sino talaga sila sa kanila ang may mga ginintuang puso, ang may totoong malasakit sa ating kapwa. No? Baka sabihin natin, oy, sa karaban, maraming tao, malakas ka. Panahon sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, wala ka. Di ba? Baka ganun ang sasabihin sa mga buzzers nyo. Kaya ngayon, ipakita nyo na, no? Ipakita nyo na, ikumbinsin nyo na sa taong bayan na hindi lang kayo tumutulong at hindi lang kayo nagtatago sa panahon ng ganitong mga crisis, panahong mga bagyo. No? Lumalabas kayo at tumutulong kayo doon. Hindi lang dahil may kamera, of course, normal na po yan, no? Kapag ang isang politiko, lalong-lalo na sa kasagsagan ng eleksyon, kapag ikaw ay tumutulong, meron talagang nakatutok dyan, no? Hindi po yan natin pwedeng isantabi mga kababayan kasi yan po ang realidad dito po sa politika ng ating bansang Pilipinas, no? Kahit hindi ka po mag-video dyan, meron pong mga netizen ang kukuha ng video sa'yo at i-post sa social media. Dalawa lang po yun ang paroroonan doon. I-post ka sa social media na ikaw ay namahagi para ikaw ay sumikat, or i-post ka sa social media para po ikaw i-bash, no? I-bash. Di ba? Ganun lang yun. Dalawa lang yun. Dalawa lang yun mga kababayan ko, no? Dalawa lang yun ang paroroonan mo doon. So ngayon ay kitang-kita naman natin, no, sa mga balita na pati mga kabuhayan ng ating mga kababayan ay tila nawawala na po mga kababayan. So, alamin natin no, sa huling mga update kung ano pa ang mga posibleng mga nangyayari. So far kahapon ay meron na po tayong nakikita na mga bangkay ang na-rescue na patay na po. No, bangkay na nga, kaya nga napatay na.
Oh, meron na. So sana po ay hindi na po madagdagan mga kababayan ko dahil po sa bagyong Odette, no? So itong bagyong Odette ay ikinukunik po natin ito mga kababayan, no? Malakas kasi 3 times po siyang nag-landfall kahapon. Kaya nga marami po na mga area na natatamaan at nawawalan po ng bahay at nawawalan po ng kabuhayan. So malakas kasi 3 times. So sing lakas din ito mga kababayan sa kandidatura ni BBM at sa ni Sara, no, sa kanilang tandem, no. Sing lakas itong Odette mga kababayan. Mulat sa umpisa sa kanilang pagtandem ay sila po ang nangunguna. Oh, sa mga survey, sila po ang nangunguna, no. Hindi na po natin yan pwedeng hindi natin alam, sila po ang nangunguna, no. Sa mga panibagong survey, sila din po. Nung nakaraang mga survey, ilang survey po ang lumalabas, kalye survey, mga iba't ibang mga survey ang ginagawa, sila po ang nanunguna. Ibig sabihin, malakas po ang tandem na ito, mga kababayan ko. So ang tanong, sino pa kaya ang makapapigil sa tandem na ito? At ayon naman kay former Senator Bongbong Marcos, siya po'y nagtitiwala sa mga sumusuporta sa kanya dahil siya pa rin ang number 1 sa survey. Pero ayon naman po sa kanila, kaya dati pa yan sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi po sila kampante kahit sila po yung nag-number 1 sa survey. Itong sa Vice President, no, si Mayor Inday Sara, number 1 pa rin. So ibig sabihin, malakas talaga ang tandem na to mga kababayan ko. No? Malakas. So ito po ang inaasahan natin. No? Alam naman natin, pagdating po sa mga pagtulong, itong si Mayor Inday Sara, kahit nga sa iba't ibang lugar, nagpadala ng mga maraming bigas, tumutulong mga kababayan ko. At ito po ang sinasabi ng ating mga kababayan, no, ikumpara mo doon sa mga lugar nila, sinasabi nila, doon sa Mindanao, may mga tulong doon, sako-sakong bigas, mga noodles, mga groceries, wala pong mga pangalan ng mga politiko ang nakalagay sa plastic. Wala po, no? O samantala, sabi ng ating mga viewers, kumpara dito sa atin, dito sa NCR, makikita mo yung mukha ng politiko. Kunwari sila ang nagbibigay, pero hindi naman galing sa kanila ang pera. No? Pera din po yan ng taong bayan. So dito po mga kababayan, dito po natin masusukat kung sino talaga ang may tunay na puso na handang tumutulong po sa panahon ng pandemya, panahon ng bagyo. So ito po ang ating basihan na masusukat sa mga undecided dyan. No? Kayo na po ang bahala dyan. Pero kadalasan, no, sino-sino kaya ang palaging tumutulong, no, sa ating mga kakapwa? Sino-sino kaya sa mga kandidato natin ang mabango sa ating mga mamamayang Pilipino? No? Isip-isip kayo dyan. No? Paki-comment mo dyan sa ating video. I-comment nyo pa dyan sa ating comment section upang malaman natin kung sino po ang palaging mabango sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa pagdating sa pagtulong, kung sino po ang palaging tumutulong. So, sino din po yung palaging pangako, yung sana all may pagkain sa misa, pero sa panahon ng sakuna, panahon ng bagyo, panahon ng pandemya, ay hindi man lang natin nararamdaman ang kanilang pagtulong sa kapwa. So, sino-sino kaya yon? So, yan po ang ating alamin. So, i-comment nyo po yan mga kababayan ko dito po sa ating comment section at atin po yung babasahin. So, bago po tayo magtapos sa ating video mga kababayan ko, ay nais ko pong i-shout out muna ang ating mga viewers dyan sa Facebook page at saka sa ating YouTube channel, Basbox TV. No? Bigla love shout out sa inyo lang lahat. At sa ating mga viewers dyan, no, from Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga immigrants, mga OFWs. No? Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pagsuporta, pagtiwala kay Idol Basbox TV. Meron po tayong mga magandang gawin mga kababayan, kahit papaano makatulong tayo sa ating kapwa. Magkakaroon po tayo ng grand charity vlog, no, sa December 25, no. Samahan niyo po ako mga kababayan ko. So tayo po'y magkaisa, lalong-lalo na sa ating inaharap na pandemya. Hindi pa po natapos ang COVID-19, meron na namang panibagong Omicron variant. At ngayon, ito sa kasalukuyan, itong very challenging natin kasi meron na namang panibagong bagyo na kung saan kaya hindi ka namatay sa COVID, hindi ka natamaan sa Omicron virus, pero dito sa Baguio, iba nating mga kababayan ay hindi po sila nakalusot, wala po silang takas. At ngayon, nagdusa na po sila dahil po sa salanta ng bagyong Odette. So yan po mga kababayan, at kawawa po yung ating mga kababayan. So ito po, no, sa usapang politika, at alamin po natin kung sino po talaga sa mga kandidato ang mauna doon. Kahit hindi mauna, mahuli.
no, at least nakatulong sila doon, ay yun po sa mga undecided dyan, dapat sa ngayon pa lang, no, makikita nyo kung sino ang matulungin, babait sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga nasalanta ng bagyo, at hindi lang po sa iba't iba pang lugar na palagi pong tumutulong. Mag-decide na po kayo at silipin nyo po kung sino po ang karapat-dapat na inyong susuportaan sa pagkapangulo. Hanggang Thank you for watching Boss Boss TV.